Ngayon, sisimulan natin ang klase sa pagbabalik-aral. Noong nakaraang araw, ang naitalakay natin ay tungkol sa fabula. Ano nga ba ang fabula? Tama, ang fabula, ito ay isang panitikan kung saan ang mga hayop ang tauhan. Ngayon naman, mayroon akong inahandang gawain para sa inyo. Pagmasdan ninyo ang mga larawang ito. Base sa inyong nakita, ano kaya ang salitang maiiugnay sa mga larawang ito? Tama, ang sagot ay talumpati. Sa inyong palagay, bakit mahalaga ang mahusay na pagsasalita sa harap ng maraming tao? Mahusay, mahalaga ito upang malinaw na maipahayag ang mensahe at mahikayat ang mga tagapagkinig. Ngayon naman ay manonood tayo ng maikling video tungkol sa mga kilalang tao sa Pilipinas. Habang nanonood tayo, unawaing mabuti kung ano ang mga mensahe nila. Tupika, tandang-tanda ko pa ang pambungad sa akin ng aking cameraman nung bago pa lang akong reporter. 40 years ago to be exact. Sabi pa niya, magbuhat ka nga ng gamit at tripod. Matuto kang mag-ilaw at magsaksak ng mikropono. Work is an equalizer. Sa trabaho, pantay-pantay tayong lahat. Saan ka man nag-aral. Ano nga ba kung UP kayo? I throw that same question to our graduates now. Ano ba ang... Matapos mapanood ang video, sagutin natin ang mga tanong na ito. Ano ang pangunahing layunin ng mga taong nakita sa video? Mahusay. Ang ilan sa kanilang layunin ay magbigay inspirasyon, impormasyon at manghikayat sa atin. At dahil dyan, iyan ang ating tatalakayin ngayong araw. Ang layunin natin sa araw na ito ay inaasahan ang mga mag-aaral na naiilarawan kung ano ang talumpati. B. Nakikilala ang kahalagahan ng tamang pagbigkas at emosyon sa pagtatalumpati. C. Nakakabuo ng isang maikling talumpati tungkol sa isang napapanahong paksa. Tayo na itutungo sa ating formal desisyon. Bago ang lahat, ako ang iyong guro. Ako si Binibining Julie. Ang ating topiko ngayong araw ay ang talumpati. Ang talumpati ay hindi lamang simpleng pagtayo sa harap at pagbasa ng nakasulat sa teksto. Ang talumpati ay isang mahalagang pasalitang komunikasyon para maipahayag natin ang ating emosyon, damdamin, malinaw na kaisipan sa ating tagapakinig. Sa pamamagitan ng talumpati, naipahayag natin ang ating saloobin sa ating tagapakinig sa iba't ibang uri ng paksa tulad ng edukasyon, pamilya, kultura at minsan ay personal na karanasan. Ang talumpati ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng impormasyon, inspirasyon at minsan ay nakapagbigay ng aliw sa ating tagapagkinig. Sa pagbibigay ng talumpati, dapat ay may tamang emosyon, kumpiyansa sa sarili para maging epektibo ang isang talumpati. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Susan. Ang aking paksa ay tungkol sa paunang bahagi ng talumpati. Ang talumpati ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi, ang panimula, katawan at ang wakas. Ang unang bahagi ay ang panimula. Sa bahaging ito, mahalagang maging magalang at malinaw sa pagbati. Maaari ring gumamit ng tanong, kasabihan o maikling kwento upang agad na makuha ang interes ng madla. Dito rin ipinapaalam kung tungkol saan ang magiging talumpati. Ang kahalagahan nito ay nakukuha ang atensyon ng mga tagapakinig. Dadako naman tayo sa pangalawang bahagi, ang katawan. Sa bahaging ito, lubos na ipinapaliwanag ang paksa. Maaaring magbigay ng mga dahilan, ebidensya, karanasan at halimbawa upang maintindihan ng mga tagapakinig ang mensahe.
Nagbibigay ito ng sapat na impormasyon at paliwanag. Dito din matatagpuan ang pangunahing mensahe ng talumpati. At ang panghuling bahagi ay ang wakas. Sa pagtatapos, inuulit sa maikling paraan ang pangunahing mensahe upang manatili ito sa isip ng mga nakinig. Maaari ring magbigay ng inspirasyon o panawagan sa aksyon. Dahil dito, ang kahalagaan naman ng wakas ay nag-iiwan ng mahalagang aral o inspirasyon sa mga tagapakinig at nagpapakita ng paggalang sa mga tagapakinig. Magandang araw mga bata. Ngayon ay mag-aaral natin ang mga huling kalutan. Mga bata, sino dito ang makapagsasalita sa harapan ng mga nagkakaroon? Magaling! Kapag nagsasalita tayo sa harapan ng maraming tao para magbigay ng idea o opinion, ito ay tinatawag na talunta. May apat na uri ng talunta. Una ay ang biglaan o influence. Ito ay wala pa. Pag binigyan ka agad ng basta at magsalita agad, iyon ay hindi. Halimbawa, kung sasabihan ka rin ng inyong auto na magsalita ko sa aking mga bulito-bulita, ngayon din mismo, ang tao doon ay inuto. Pangalawa, maluwag o extemporaneous. Ang pangalawang pilihan ng talumpati ay maluwag o extemporaneous. Ito ay kaunting makahanda lamang. Iintindihan, binibigyan ng nagsasalita ng ilang minuto lamang para kayo makapag-isip bago magsalita. Halimbawa nito ay kapag tinawag kayo bigla para magbigay kayo ito sa klase. Kung awan nyo, pangatong uri ng talumpati ay ang manuscript. Ito ay binabasa ng buo mula sa hawak na papel o halimbawa, pagbabasa na talumpati ng Pangulo o ng isang talituran. Kaapat, isinaulo o memorize. Ang isinaulo naman ay isinulat o inagisa at binibigkas ng walang hawak na papel. Naintindihan? Halimbawa nito ay ang pagbigkas ng pyesa o speech contest. Kuha ba lahat? Yung apat na uri ng talumpati. Mahusay. Ngayon ay magkakaroon tayo ng mga kalahatang buhay. Pangkakwan, nanihikayat, pangkat-2, nagbabalita, pangkat-3, inspirasyonal, pangkat-4, nanunuli. Pangkat-4 ay gagawa ng maikling talumpati at ipapahayag ito sa buong klase. Naiintindihan? Ito ang ating pamanayan sa pagbibigay ng tutos. Nilalaman ang bahagi, 40%. Bisa ng pagkakabigkas, 60%. Titignan natin kung malinaw ang mensahe at maayos ang magsasalita ng lahat. Diba? Mahusay! Palakpakan ang ating mga sarili. Ngayon, gagawin naman natin ay magkakaroon tayo ng ating pagsusulit. Isulat ang tama kung gusto. Isulat naman kung mali. Kapag hindi naman wasto ang pagmumusap. Kuha ba lahat? Mahusay. Palakpakan ang ating mga sarili. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano ang apat na uri ng talumpati? Yes. Tumayo kami ni Magaling! Mahusay! Ang talumpati ay mahalaga upang may pahiyag natin ang ating salupin at itunod o ang lahat. Okay. Ngayon, magkakaroon tayo ng ating pagkakalun. Hindi natin masusukat kung nakuha ba nyo talaga yung ating tubig ko ngayon. Sa isang buong papel, gumawa ng maikling talumpati tungkol sa problema ang kinakaharap ng ating bansa at paano ito masusolusyonan. Kuha ba? Okay. Maraming salamat sa iyong pakikinig, mga bata.
maaari na tayong umuwi sa ating mga